Feeling mo ba na stuck ka na sa cycle of working hard pero hindi naman lumalago ang pera mo? Tingin mo, smart ka naman at cute pa. Pero bakit hindi ka pa din yumaman-yaman? Here is a shocking reality. Ang pagiging well-off financially is more about how you handle your cash than how brainy you are. At alam mo ba na shifting your money habits ay very simple lang than you might think? Sa video na to, we will dive into the 4 key lessons tungkol sa pera na galing sa best-selling book ng tropa kong si Kuya Morgan Housel, titled The Psychology of Money. Dito, mas maiintindihan mo how money works, how to handle it, and how to multiply it effectively so you can have more than enough, at lalong-lalo na may iwasan mo yung mga detrimental money mistakes na madalas nagagawa ng karamihan. Kaya kung ready ka nang i-overhaul ang mindset mo pagdating sa pera, umpisahan na natin. Key lesson number 1. Wealth is what you don't see. Picture this. Naglalakad ka sa isang exclusive subdivision. Naglalakihan yung mga bahay at bawat bahay na makita mo, may mga magagarang kotse. Kaya naman sa isip mo, nag-conclude ka na agad na super yayaman ng mga nakatira doon. Tama? Here is the secret twist. Ang totoong yaman ay hindi yung mga bagay na nakikita mo. Ang totoong yaman, kaibigan, ay parang ugat ng isang puno. Yung mga pinakamalalaki at pinakamayayabong na puno ay hindi nasusukat ang lakas sa dami ng sanga o bunga nila, kundi sa kung gaano kalalim at kalalaki ang ugat nila na nakatago sa ilalim ng lupa. Ito ang nagno-nourish sa kanila, ito ang nagpapalakas, ito ang nagpapalago, at ito ang dahilan kung bakit sila nakakapagbigay ng madami at masasarap na bunga. Ganon din sa finances. Ang financial roots mo, ang iyong savings, investments at mga assets na tahimik mong iniipon, lingid sa kaalaman ng karamihan. Ito ang magbibigay sa iyo ng real strength at financial stability. Hindi yung mga magagandang dahon o masasarap na prutas like expensive cars, gadgets at mga designer bags at damit. Yes, it might look impressive, pero panandalian lang. Isipin mo to, bawat pisong sinesave at ini-invest mo ay parang mga seed na tinatanim mo para sa future mo. Itong mga seeds na to will grow quietly in the background of your life. Lumalaki at dumadami ng paunti-unti nang hindi mo namamalayan. At pag nagpatuloy ka sa pagtatanim, may magic na mangyayari. One day, magugulat ka na lang na yung mga butong tinanim mo, naging gubat na pala sa dami. Ang problema kasi, masyado tayong impatient. Gusto agad nating maranasan ng buhay mayaman kahit yung financial roots natin ay hindi pa naman yun kayang suportahan. Kaya nauwi tayo sa patong-patong na utang. Ang resulta, humihina o nawawala ang financial roots natin kaya tayo na-stuck. Ang susi ay to prioritize ang pagtatanim kesa makakita ka lang ng konting bunga, kukunin mo na agad. Practice delay gratification. Ang delaying gratification ay hindi yung pagde-deprive sa sarili mo ng mga pleasure sa buhay, ha? No. This is simply prioritizing what truly brings you joy and fulfillment over what simply looks good to others. Tandaan mo, ang journey mo towards financial success ay uniquely yours o hindi katulad ng journey ng iba. Magkakaiba tayo ng sitwasyon, skills at goals. Hindi porke naka-Fortuner na yung kapitbahay mo, kailangan mo na ding mag-upgrade ng auto. No. Dalawa lang yan eh. Una, hindi mo alam baka yung kapitbahay mo ay may matagal na palang mga investments or businesses at dahil sa kita ng mga yon, nakapag-upgrade na siya ng kotse. O scenario number 2, hindi mo alam na hindi na pala pawis yung lumalabas sa kanya para lang mabayaran ng kotse niya. Dugo na. Dahil hirap na pala siya sa pagbabayad at pagme-maintain nun. At dahil doon, wala na siyang nasa-save para sa future ng pamilya niya. Again, true wealth is what you don't see. Focus on building your true wealth first.
palakasin at palakihin mo muna yung financial tree mo kasi mamumunga at mamumunga yan eventually. And you will reap the rewards. Key lesson number 2. The role of luck and risk. Ang buhay ay parang isang malawak at unpredictable na ocean. Minsan, nakakapag-sail ka ng maayos dahil sa tulong ng hangin or luck. Pero mas gusto kong tawagin tong God's help. This will guide you swiftly para makarating ka sa pupuntahan mo, your dreams. Ngunit, datapwat, subalit, minsan sa paglalakbay mo, nakakaharap ka ng maalong dagat o risk. Pero mas gusto ko tong tawaging God's test. Ito ay magpupush sa yung mawala sa course na gusto mong tahakin. O kaya naman, minsan, nasisira nito yung bangka mo. Ang pagre-recognize ng dual forces ng luck or God's help at risk or God's test sa financial life natin ay parang pag-aaral na din kung paano i-navigate ang dagat ng buhay wisely. Para magawa mo to effectively, you need to do these 4 things. Number 1, embrace humility. Kapag nakaranas ka ng luck or God's help like landing a great job o nagkaroon ka ng profitable investment, nakaka-tempt na i-credit to lahat sa skills o talino mo, di ba? However, acknowledging the role of God's help will remind us to stay humble. Tinuturuan tayo nito ng gratitude at pinananatili nitong nakaapak ang mga paa natin sa lupa. Kasi once we let our pride gets in the way, yun ang simula ng pagbagsak natin. Sinabi yan sa Bible, when pride comes, then comes disgrace. But with humility comes wisdom. Number 2, prepare for risk. Just as a wise sailor prepares for unexpected storms, understanding na palagi magkakaroon ng risk or God's test will encourage us para magbuo ng financial safety nets. It's about having emergency funds para sa rainy days. Ito ang insurance mo para malabanan ng hindi inaasahang pangyayari sa buhay. Karamihan iniisip, madasali naman ako hindi kami pababayaan ni Lord. While this is very true, pero hindi mo naman pwedeng iasa na lang lahat sa Kanya, lalo na yung financial part mo. Binigyan niya na tayo ng financial blessings at ini-expect niya na we do our part at isa doon ay ang pagpe-prepare for unexpected expenses. Number 3, appreciate your journey. Recognizing na palaging andyan si God to help us at to test us will make us appreciate our unique financial journeys. May ilan na maaaring makahanap ng good fortune sa mga unexpected places or opportunities, habang may iba naman na maaaring dumaan muna sa sunod-sunod na hirap at pasakit bago umasenso. At kahit ano dito ay pwedeng mangyari sa iyo, kaya learn from every experiences. Improve yourself with every setbacks, keep pushing, and never ever give up. At number 4, foster resilience and flexibility. Katulad ng kondisyon ng dagat na pwedeng magbago ng biglaan, ganun din yung financial situation mo. Understanding the role of luck and risk ay magtuturo sa ating maging matatag, i-adjust ang ating sarili kung kinakailangan, at manatiling flexible sa ating mga strategies. Ang katatagan na to ay sinisigurong makakaya nating harapin ang mga bagyo at ipagpapatuloy natin ang pagtupad ng financial goals natin with confidence. Key lesson number 3, true freedom. Ang financial freedom is often misunderstood. It's not about owning the latest gadgets, the biggest houses, or flashy cars. So ano nga ba ang totoong meaning ng financial freedom? Financial freedom really means being able to do what you want with your time, whenever you want, for as long as you want, nang hindi ka nag-worry about bills or money. So paano ba ma-achieve ang financial freedom? I will share with you a simple formula na nalaman ko sa paborito kong financial mentor na si Brother Bo. Make 100%, magnify 10%, multiply 20%, and live on 70%. Paano to? Let me explain. Make 100%. Ibig sabihin, you have to make your 100%. Huwag kang magsettle na lang sa 70% o 50%.
Kasi yun yung madalas na ginagawa ng mga tao. Naniniwala ako na karamihan sa atin earn way below what they can earn. Why don't you earn as much as you can? Kung magkano man kinikita mo ngayon, don't settle there. Figure out a way how to increase your income. Paano? Let me share with you the story of two waiters na ang pangalan ay si Derek at Ramsey. Si Derek at si Ramsey ay waiter on the same restaurant. Pero si Derek earns 3 times more than Ramsey. Paano nangyari yun? Pareho silang waiter on the same restaurant. I'll tell you. Kasi si Ramsey serves only food. Yun ang ginagawa niya. Umorder ka ng pagkain, he will give it to you. Iniisip niya, yun naman ang trabaho ng waiter Pero si Derek, hindi lang pagkain ang sineserve niya. He also serves a smile. At hindi lang yon, he also serves a greeting. Good morning sir, welcome. Good morning ma'am, maganda pa po kayo sa umaga. Hindi lang food ang binibigay niya, he also gives his attention, his presence. Siya yung tipo ng taong gustong masiguradong masaya at very satisfied ka. Sa puntong kapag kalahati na lang yung laman ng baso mo, he will be there right away pouring water bago ka pa humingi. He sees your body language at kapag napansin niyang gusto mong tumayo, he will be there behind you pulling your chair para mas madali kang makatayo. Minsan parang nakakabasa siya ng isip dahil pag may tinga ka, bigla siyang lalapit sa'yo may dalang toothpick. That's the kind of waiter Derek is. At dahil dito, he earns 3 times more in tips kaysa kay Ramsey. Think about that in your job. Can you be a Derek, not Ramsey? Can you be someone who does not think like, well, ito naman ang sinasabi sa job description ko. Kailangan ko lang mag-produce ng ganito to meet the expectation. Why don't you exceed the expectations? Bakit hindi ka mag-isip as though ikaw ang owner ng company? And if you own the company, you will think and act differently. Iisipin mo, paano pa kaya ako makakapag-save ng pera para sa company? Paano pa kaya kikita ng malaki ang company? Kapag napansin ng owner ng company ang attitude at work ethic mo, guess what? A time will come, you will be rewarded in that company and you will earn more. Maybe hindi ito mangyayari agad-agad, but give it some years. Hindi man mapansin ng boss mo ang ginagawa mo, someone outside the company will, and he will reward you. Life will find a way to reward you. The reason bakit maraming tao ang na-stuck sa income nila is because they are afraid to do something extra na hindi sila mababayaran. No, don't think that way. Give your best, keep improving, serve in the best way you can. Then, income will follow. Ano naman yung magnify 10%? This means 10% ng income mo, you give back to the Lord. You tithe. Many people don't understand this at sasabihin, naku, kulang nakita ko, magbibigay pa ako. Hello? Makinig ka. There is a force operating behind us. Yun ang law na sinet ni God. When you give, it will be given back to you ng mas marami pa. Maniwala ka man dito o hindi, pero that is one of the powerful universal laws na at work, whether you believe it or understand it or not. You get what you give. At kapag nagbigay ka kay Lord, at least 10% ng kinita mo, He will give it back to you. He wants to keep blessing you so you can keep blessing others. Yung multiply 20% naman simply means you get 20% ng income mo and you invest it. Tinuro din to sa Bible through the story of Joseph who led Egypt. Nagkaroon ng 7 years of plenty sa Egypt at anong ginawa ni Joseph? During the 7 years of plenty, he set aside 20% of the produce. Kaya naman, nung magkaroon ng 7 years of famine, Egypt lang ang nakasurvive at naging prosperous pa. In the same way, magkakaroon ng famine sa buhay mo. In the future, magkakaroon ng famine in any form. Kaya kailangan mo maprotektahan ang sarili mo at pamilya mo by investing 20% of your income starting today. Again, the formula is make 100% from your job or business, then magnify 10% through tithing, 20% i-invest mo, and after all this, you live on the 70%. Yung 70% na matitira sa income mo, yon ang pagkakasyahin mo sa mga pangangailangan mo. Question: naku brother, madalas negative pa nga ako, paano ako mabubuhay sa 70% lang? You have to do 2 things. Number 1,
i-check mo lahat ng mga regular expenses mo and cut on the things na hindi naman importante. At number 2, find a way to earn more. As you give your 100% every day, you will grow. You can learn new things or improve your skills. At ito ang magbubukas ng mga pinto ng better and bigger earning opportunities. Ang kagandahan kasi dito, when you give your 100%, as you become better, as you grow, your income will follow. At syempre, bago tayo pumunta sa number 4 key lesson, kung may napupulot kang aral sa video na to, pakipitik mo naman yung like button. Sige na please. Libre naman yan eh. At key lesson number 4, the silent power of compounding. Ito ang hidden power sa likod ng multiplier 20% formula. Isipin mong para tong pagtatanim ng tiny seeds sa garden mo. Sa umpisa, hindi mo halos makitang lumalaki to, pero kung patuloy mo tong aalagaan, didiligan, papaarawan, lalagyan ng fertilizer, unti-unti itong lalaki at magiging malalaking puno. Ang pagpapalago ng pera mo works in the same way. Nagsisimula ito sa paunti-unting pag-iipon at pag-i-invest. Then, as time goes on, yung maliliit na investments na yon will get bigger and bigger. Kapag regular kang nag-i-invest kahit maliliit na halaga lang, it helps your money grow even more. Katulad ng pagdidilig sa isang lumalaking puno. Ang compounding ay parang nature's lesson kung paano maging patient. Lalo na sa mundong nasanay makuha ang mga bagay-bagay ng mabilisan, pinapakita ng compounding kung gaano kahalaga ang pag-grow slowly and steadily. It tells us na the biggest rewards usually go to those who can wait. Kasi ang compounding ay hindi lang naman tungkol sa pera. It also works with learning new things katulad ng getting better at a skill like marketing o vlogging. Pati na din sa pagbuo ng strong friendships or relationships. It's funny kasi halos lahat ngayon pwede nating makuha in an instant. Pwera na lang yung mga pinakamahalaga sa buhay natin. Like pag-develop ng skills na magpapayaman sa'yo. Walang shortcut para doon. Kailangan mong gamitin ang power ng compounding by learning and developing those skills every single day. Whether sa pera man o skills or relationships, starting early makes the power of compounding even stronger. Pagdating sa pera, the more time your money has to grow, the bigger the impact of compounding will be. Yung lolo kong si Grandpa Warren ang living proof ng power ng compounding pagdating sa pagpapalago ng pera. Isa sa malaking dahilan bakit siya super successful sa pag-invest ay dahil nagsimula siya ng sobrang aga. 11 years old pa lang siya nung nag-umpisa siyang mag-invest sa stock market. At regular siyang nag-invest sa stock market magmula noon hanggang ngayon. Pero interestingly, na-reach lang niya yung billionaire status nung 56 years old na siya. At since then, ang net worth niya skyrocketed to $130 billion. The power of compounding. At ang number 1 na recommended kong investment vehicle to enjoy the power of compounding growth ng pera mo over time ay ang pag-i-invest sa stock market. Katulad na ginawa ng lolo ko. Kung may idea ka na about stock market investing, alam ko ang biggest question mo ay anong company ang maganda kong pag-investan, saka anong price ng stocks nila ang okay pang bilhin. Actually, wala akong expert knowledge pagdating sa mga ganyan. Ginagamit ko lang kasi yung knowledge ng mga expert analysts sa market na buong working career life nila, yun ang ginagawa. Nakukuha ko yung knowledge na yon through the guidance of Brother Bo in his Truly Rich Club. Kahit sino, pwede kasi yung sundin. Spoon feeding na yung ginagawa nila Brother Bo. Hello everybody, welcome to Stocks Update. My name is Bo Sanchez and I am with Mike Viñas, and together we will help you in your investment journey. Sasabihin niya sa iyo ang mga companies na the best mong pag-investan at kung kailan mo dapat silang bilhin. I-check mo yung Truly Rich Club. Ilalagay ko yung link nila sa pin comment at description sa baba. Kung budget naman ang problema mo, actually, 1,000 lang pwede ka na magsimulang mag-invest sa stock market. Dito sa video na to, 1,000 lang nakapag-invest na tayo gamit ang recommended company ni Brother Bo. Panoorin mo to saglit. Maraming salamat sa panonood. Peace out!